Sa gitna ng pinakamalaking industrial zone sa bansa, nakatayo ang Beridian Industrial Corporation. Isang kumpanyang kinatatakutan at tinahangaan dahil sa sobrang laki, sobrang yaman at sobrang taas ng teknolohiya. Pero sa araw na iyon, tahimik ang buong planta. Walang ingay ng makina, walang tunog ng produksyon, walang galaw. Sa gitna ng planta, nakatayo ang isang dambuhalang makina, ang Automated Production Core, ang pusong bumubuhay sa buong kumpanya. At ngayon, patay ito. 3 buwan nang nakalipas mula nang biglang huminto ang makina. Walang babala, walang error code na malinaw, walang pisikal na sira. Parang ayaw na lang nitong gumana. Araw-araw tinatayang 20 milyong piso ang nawawala sa kumpanya. At bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang tensyon sa loob ng planta. Sa loob ng control room, nagtipon ng mga pinakamahusay na engineer sa mundo. 300 sila. May galing Germany, Japan, Korea, Amerika at iba't ibang bansa. May mga medalya, may mga titulo, may mga pangalan na kinikilala sa industriya. Pero sa harap ng makina, pare-pareho silang walang sagot. "We've replaced all the primary modules," sabi ng German. "The logic system is intact, but the synchronization fails," sabi naman ng Japanese. "There's no visible malfunction, yet it refuses to start," wika naman ng Korean. Nakatingin lang ang mga engineer sa monitor. May ilan na napaupo, may ilan na napahawak sa ulo, may ilan na tahimik na umiling. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil wala na talaga silang makita. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Elmer. 38 taong gulang, plant director, pinakabata sa kasaysayan ng kumpanya. Kilalang istrikto, kilalang matalino, pero ngayon, kitang-kita ang pagod sa mukha niya. "Ulitin niyo lahat ng test. Ayokong may kahit isang detalye na makaligtaan," mariing sabi ni Elmer. Sumunod ang mga engineer. Muling nag-ikot ang mga diagnostic. Muling sinuri ang bawat linya ng code. Muling pinalitan ng ilang bahagi. Lumipas ang oras, wala pa ring nangyari. "Sir, we've exhausted all possible solutions," sabi ng American. Tahimik ang silid. Alam na ni Elmer ang ibig sabihin noon. Anong ibig mong sabihin? Exhausted?" tanong ni Elmer. "It means there's nothing more we can do," sabi pa ng Amerikanong engineer. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong control room. 300 ang engineer, pinakamagagaling sa mundo. Pero sumuko silang lahat. Isa-isang nagligpit ang mga engineer. May iba na nakayuko, may iba na tahimik na umalis, may iba na halatang hindi matanggap ang pagkatalo. Habang pabalabas sila ng planta, pakiramdam nila ay may iniwan silang malaking kabiguan. Lumabas si Elmer sa gusali. Malakas ang ihip ng hangin, mainit ang araw, pero mas mainit ang bigat sa dibdib niya. Kung tulad yung magsara ang planta, siya ang unang tatamaan. Samantala, sa gilid ng bakod, may isang matandang lalaki. Nakaupo sa kahoy ng bangko. May tungkod, pilay ang isang paa, gusgusin ang damit. Tahimik lang siyang nakamasid sa planta. Ang pangalan niya, Mang Rodel. Matagal na siyang nakikita sa paligid ng kumpanya. Minsan nagwawalis, minsan nagbabantay ng gate kapag may kulang. Minsan, wala lang. Nakaupo lang siya. Walang pumapansin, walang kumakausap. Para sa lahat, isa lang siyang palaboy. Napansin ni Mang Rodel ang paglabas ni Elmer. Tumayo siya, kahit hirap ang kanyang paa. Anak, tila mabigat ang problema," mahinahong tanong ni Mang Rodel. Napalingon naman si Elmer. Saglit niyang sinipat ang matanda mula ulo hanggang paa. "May inaasikaso akong seryosong bagay. Pasensya na." Malamig na sagot ni Elmer.
Ngumiti lang si Mang Rodel. Hindi napikon, hindi nasaktan. Sira bang makina? Tanong ni Mang Rodel. Napabuntong hininga si Elmer. Kahit anong gawin, ayaw nang umandar. 300 engineer na ang tumingin, pero hindi pa rin maayos. Tumango ang matanda, parang may iniisip. Kung ganon, basic lang yan. Nanlaki ang mata ni Elmer. Basic? Alam mo ba kung anong klaseng makina yon? Iritadong tanong ni Elmer. Hindi agad sumagot si Mang Rodel. Tumingin siya sa gusali, sa chimenea, sa control room sa itaas. Kung papayag ka, ako nang bahala magayos. Kalmadong sabi ni Mang Rodel. Napatawa si Elmer. Hindi dahil masaya, kundi dahil ubos na ang pag-asa niya. Kung gusto mong subukan, bahala ka. Wala na rin naman akong ibang magawa. Tugon ni Elmer. Hindi alam niya na ang gusgusing matandang pilay na kausap niya ang siyang pinagmulan ng makinang sumuko ang lahat. Hindi pa lubos na tanggap ni Elmer ang sarili niyang desisyon. Isang gusgusing matanda, pilay, walang pangalan sa listahan ng mga engineer. At ngayon, papasok siya sa loob ng Viridian Industrial Corporation para ayusin ang makinang hindi kinaya ng 300 eksperto. Kung may makakakita sa labas ng kumpanya, tsak pagtatawanan siya. Pero sa puntong iyon, wala nang pakialam si Elmer. Pagpasok nila sa main gate, agad napalingon ng mga empleyado. May tumigil sa paglalakad. May napahinto sa pag-uusap. May napakunot ng loo. Sino yung matanda? Pabulong ng isang empleyado. Baka kasama ng direktor? Tanong naman ng pangalawang empleyado. Baka bagong consultant? Sabi naman ng pangatlo. Hindi pinansin ni Mang Rodel ang mga bulungan. Tahimik lang siyang naglalakad. Nakaalalay sa tungkod, dahan-dahan ngunit diretsyo. Sa loob ng control room, naroon pa ang ilan sa mga engineer. Hindi pa sila tuluyang umaalis. Parang umaasang may milagro pang mangyayari. Sir Elmer, who is this? Tanong ng German. Saglit na nag-atubili si Elmer. Isang susubok tumingin sa makina. Nagkatingin ng mga engineer. May ilan na ngumisi, may ilan na umiling. You're joking, right? Tanong ng Japanese. Lumapit si Mang Rodel sa malaking salamin ng control room. Pinagmasdan niya ang data sa monitor. Mga graph, error logs, status lights. Hindi siya nagtanong. Hindi siya humingi ng paliwanag. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan ng matanda. Parang may hinihintay. He doesn't even know what he's looking at. Pabulong na sabi ng Korean. Naroon si Empoy, isang junior technician. Tahimik lang siyang nakatayo sa gilid. Hawak ang tablet. Napansin niya kakaiba ang tingin ni Mang Rodel. Hindi ligaw, hindi nag-aaninlangan. Parang kabisado niya. Bulong sa sarili ni Empoy. Lumapit si Mang Rodel sa pinto papunta sa production floor. Pwede ba akong lumapit sa core? Tanong ni Mang Rodel. Napatingin ang mga engineer kay Elmer. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong choice. Payagan nyo na. Bagyang sabi ni Elmer. Bumukas ang pinto. Bumulaga ang dambuhalang makina. Bakal, kable, ilaw at panel na parang halimaw na natutulog. Huminto si Mang Rodel ilang metro mula sa makina. Hindi agad lumapit. Pinakinggan niya ang katahimikan. Hindi siya patay. Pinipigilan lang. Mahinang bulong ni Mang Rodel sa kanyang sarili. Nagtaasan ang kilay ng mga engineer. What does that even mean? Tanong ng Korean. Hindi sumagot ang matanda. Lumapit siya. Marahang inaplos ang metal casing ng makina.
parang kinakausap ang isang matagal ng kaibigan. Lumipas ang 5 minuto, 10, walang nagsalita. Sir, we're wasting time! Sabi ng American. Bumaling si Mang Rodel sa isang maliit na panel sa gilid. Isang bahagi na halos walang pumapansin. Bakit niyo pinalitan to? Tanong ni Mang Rodel. Napalingon ng mga engineer. That module failed. Diagnostics! Sabi ng Japanese. Tumango ang matanda. Hindi siya sira. Safety lock lang yan. May tumawa sa kanyang sinabi. Ridiculous. Pabulong na sabi ng isa. Napansin ito ni Empoy. Sir, pwede po bang pakinggan muna natin siya? Sabi ni Empoy. Napatingin ang lahat sa kanya. Isang simpleng technician na bihirang magsalita. Sige, magpatuloy ka, Mang Rodel. Sabi ni Elmer. Umupo si Mang Rodel sa isang kahon. Huminga ng malalim. May override signal dito. Nilagay para hindi na umandar ulit ang makina kapag may nagbago sa sistema. Nanlaki ang mata ni Empoy. Sir, parang may nakita rin akong ganong lag dati. Nagkatinginan ng mga engineer. Unti-unting nawala ang mga ngiti. That code shouldn't exist. Seryosong sabi ng Korean. Ngumiti si Mang Rodel. Hindi mayabang, kundi malungkot. Hindi nyo kasi kilalang gumawa. Tahimik ang lahat. Hinawakan ni Mang Rodel ang tungkod. Kailangan ko ng simpleng wrench at kuryente sa auxiliary line. Nagmadaling lumapit sa Empoy at inabot ang gamit. Habang gumagalaw ang matanda, walang umimik. Walang tumawa, walang umangal. Sa unang pagkakataon, nagbago ang tingin ng lahat kay Mang Rodel. Hindi pa umaandar ang makina, pero nagsimula ng umandar ang paggalang. Tahimik ang buong production floor. Hindi na ito ang tahimik na puno ng pangungutya. Ito na ang katahimikang may kaba. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mang Rodel. Ang gusgusing matandang pilay na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay tinatawanan. Ngayon, wala nang tumatawa sa kanya. Nakaluhod si Mang Rodel sa tabi ng auxiliary funnel. Hawak niya ang lumang wrench na inabot ni Empoy. Dahan-dahan ng kilos, eksakto. Parang kabisado niya ang bawat tornilyo. Sir Elmer, parang memorize niya ang layout. Pabulong na sabi ni Empoy. Hindi sumagot si Elmer. Hindi niya kayang alisin ang tingin sa matanda. Inangat ni Mang Rodel ang maliit na takip ng panel. Sa loob, mga kable na hindi kasama sa opisyal na diagram. That wiring, it's not in schematics. Wika ng German. Tumango ang matanda. Oo. Dahil kami ang nagdagdag niyan para sa proteksyon. Napalingon ang lahat. Kami? Tanong ni Elmer. Huminto si Mang Rodel sa pagkilos. Huminga ng malalim. Nung ginagawa pa ang makinang to, hindi pa kayo ang narito. Bumigat ang hangin sa sinabi niya. Pinindot ni Mang Rodel ang isang maliit na switch na halos di makita. Walang nangyari. Nothing changed, sabi ng Korean. Ngumiti naman ang matanda. Hindi pa. May isa pang hakbang. Tumayo siya ng bagya, kahit halatang masakit ang paa. Empoy, pakisara ang breaker, B17. Nagulat si Empoy. Sir, yun po yung auxiliary backup. Isara mo. Nagkatubili si Empoy, pero sinunod. Pinatay ni Empoy ang switch. Biglang namatay ang ilang ilaw. What are you doing? Nagpapanik na tanong ng American. Hindi naman lumingon si Mang Rodel. Hinahabol natin ang signal, hindi ang makina. Biglang may lumabas na bagong data sa monitor. Sir,
May lumitaw na hidden lag. Gulat na sabi ni Empoy. Nagkumpulan ng mga engineer. That override! It's looping! Sabi ng Korean. Tinuro ni Mang Rodel ang isang linya ng code. Ayan, iyan ang kandado. Napatahimik ang lahat. Kung tatanggalin yan, gagana na ba? Tanong ni Elmer. Umiling si Mang Rodel. Hindi pa. May dahilan kung bakit nilagay yan. Bumaling siya sa mga engineer. May nagtangkang baguhin ng core logic. Kapag tinanggal niya basta-basta, masisira ang buong sistema. Nanlamig ang likod ni Elmer. Ibig mong sabihin, sinadya? Tanong ni Elmer. Hindi naman agad sumagot ang matanda. May mga makinang nasisira dahil sa aksidente. Pero may iba, sinisira dahil sa kasakiman. Bumalik siya sa panel. Kailangan nating ibalik ang original na sequence. Kinuha niya ang wrench. Isang turn, 2, 3. Biglang umilaw ang isang pulang indicator. Dot lights never turn on before, sabi ng Germany. Ngumiti naman si Mang Rodel. Dahil ngayon lang nyo ginawa ang tama. Umugong ng maraha ng makina. Hindi pa umaandar, pero may buhay na. Sir, naririnig ko na! Namamangang sabi ni Empoy. Dahil doon ay napaupo si Elmer. Kung sino ka man, salamat! Wika ni Elmer. Tumingin naman si Mang Rodel sa kanya. Hindi pa tapos. Ito ang pinakadelikado. Tumahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 buwan ay huminga ang makina. At kasabay nito, lumabas na ang lihim na matagal nang nakatago. Hindi pa tuluyang umaandar ang makina, pero ramdam na ng lahat ang pagbabago. Ang dating malamig na bakal ay unti-unting umiinit. Ang mga ilaw na matagal nang patay ay kumikislap na parang nagigising. Pero sa likod ng unti-unting pagbangon ng makina, may isang katotohanan na mas mabigat kaysa sa bakal. Tumayo si Mang Rodel at dahan-dahang umupo sa isang kahoy na kahon. Kitang-kita ang pagod sa mukha niya. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng alaala. Mang Rodel, ikaw ba talagang gumawa ng makinang to? Tanong ni Elmer. Matagal bago sumagot ang matanda. Tinitigan niya ang dambuhalang makina. Parang tinitingnan ng isang anak na matagal nang nawala. Hindi ako nag-iisa. May team kami noon. Sagot ni Mang Rodel. Lumapit ang ilang engineer. Wala nang yabang sa mukha nila. Puro pakikinig na lamang. 25 taon nang nakalipas. Walang gustong gumawa ng proyektong to. Masyadong mahal. Masyadong delikado. Tahimik ang paligid. Kami ang tinawag. Mga ordinaryong engineer. Walang pangalan. Walang koneksyon. Bumuntong hininga si Mang Rodel. 3 taon naming binuo ang core. Araw at gabi. Hanggang sa gumana. Nanlaki ang mata ni Empoy. Kung kayo po ang gumawa, bakit hindi namin kayo kilala? Tanong ni Empoy. Mapait na ngumiti si Mang Rodel. Dahil pagkatapos ng testing, pinalitan kami. Parang may sumuntok sa dibdib ni Elmer. May bagong management na pumasok. Ayaw nila ng matatandang engineer. Mas mahalaga sa kanila ang pangalan kaysa kaalaman. Dahil doon ay tumahimik ang mga engineer. That's unethical. Mababang boses ng German. Tumango naman ang matanda. Tinanggal kami. Walang credit. Walang separation pay. Napaigpit ang kamao ni Elmer. Pero, bakit may override lock? Tanong ni Elmer. Nagbago ang tingin ni Mang Rodel
Dahil alam naming darating ang araw na may magtatangkang abusuhin ng makina. Lumapit siya sa panel. Ang lock na yan ay hindi para sirain ang makina, kundi para pigilan ang maling paggamit. Tahimik ang lahat. Pero may isang tao na gustong baguhin ang core logic para sa sariling kita. Napatingin ang mga engineer sa isa't isa. Sabotage? Tanong ni Elmer. Tumango si Mang Rodel. Hindi ko na siya nakita pagkatapos noon, pero iniwan niya ang bakas. Biglang nagsalita naman si Empoy. Sir, may record po dito na unauthorized update. 3 buwan bago masira ang makina. Nanlamig ang buong control room. May pangalan ba? Tanong ni Elmer. Umiling si Empoy. Hindi kailangan ng pangalan. Makikita yan sa kilos. Tumayo si Mang Rodel kahit hirap. Kailangan nating ibalik ang makina sa orihinal nitong anyo. Hindi sa gusto ng kung sino. Lumapit si Elmer at yumuko ng bahagya. Patawad sa lahat ng tulad nyo na binaliwala. Pagingi ng patawad ni Elmer. Hinawakan ni Mang Rodel ang balikat ni Elmer. Ang mahalaga, may natutunan kayo. Muling umingay ang makina. Mas malakas, mas malinaw. It's stabilizing! Nanginginig na sabi ng Korean. Ngumiti naman si Mang Rodel. Isa na lang. Aniya. Hindi lang makina ang inayos ni Mang Rodel, kundi isang sistemang matagal ng bulok ang binubuhay niyang muli. Samantala, tahimik ang buong planta. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkabigo. Ito ang katahimikan bago ang isang malaking pagbabago. Ang automated production core ay patuloy na umuugong. Stable, pantay, buhay. Pero alam ng lahat, isang maling hakbang pa at babagsak muli ang lahat. Nakatayo si Mang Rodel sa harap ng huling panel. Pawis ang noo, nanginginig ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Empoy, handa ka na ba? Tanong ni Mang Rodel. Tumango naman si Empoy. Hindi na siya ang tahimik na junior technician. Ngayon, malinaw ang mga mata niya. Buong buo ang loob. Opo Mang Rodel, handa na po ako. Sagot ni Empoy. Napatingin si Elmer sa malaking screen. Kapag pinindot natin yan, tuloy-tuloy na ba? Tanong ni Elmer. Tumingin si Mang Rodel kay Elmer. Kung handa na kayong panindigan ng sistema. Oo. Tumango naman si Elmer. Gawin na natin. Matatag niyang sagot. Inangat ni Empoy ang kamay. Isang pindot, umilaw ang buong production floor. Isa-isa, sunod-sunod, parang puso na muling tumibok. Umandar ang conveyor, gumalaw ang robotic arms. Bumalik ang tunog ng production. Umandar na! Sabay-sabay na sabi ng mga empleyado. May napaupo sa sahig, may napaluha, may napasigaw sa tuwa. 3 buwan ng takot, natapos sa loob lamang ng 1 oras. Pero hindi pa tapos si Mang Rodel. Lumapit siya sa terminal. Elmer, oras na para ilabas ang totoo. Nagkawit balikat si Elmer. Ilabas mo! Ipinakita ni Mang Rodel ang huling lag. Isang pangalan ang lumitaw. Vice President Reyes? Bulong ng engineer. Dahil doon nanigas ang lahat. Siyang nag-utos ng unauthorized modification? Malamig na sagot ni Elmer. Lumapit ang security. Hindi na tumutol si Reyes. Alam niyang tapos na. Pagkatapos ng investigasyon, pinanggal si Reyes, kinasuhan at tuluyang inalis sa industriya. Kinabukasan, nagtipon ng buong kumpanya. Nasa entablado si Elmer. Kasama niya si Mang Rodel at Empoy.
Sa harap ng lahat, ipinapakilala ko ang taong tunay na gumawa ng puso ng kumpanyang ito. Tumayo si Mang Rodel. Walang palakpak sa simula dahil walang makapagsalita. Si Mang Rodel, ang inakala naming palaboy ay ang henyong nagligtas sa atin. Sumabog ang palakpakan. Inalok si Mang Rodel ng mataas na posisyon, milyong sahod, mga benepisyo. Hindi ko kailangan ng titulo. Ang gusto ko, igalang niyo ang kaalaman kahit kanino pa manggaling. Tumango naman si Elmer. Simula ngayon, walang husgan sa itsura, edad o posisyon. Simula noon, ginawang Chief Technical Mentor si Mang Rodel at si Empoy ginawang Lead Apprentice. Lumipas sa mga buwan, mas umunlad ang planta, mas naging matatag ang sistema, mas naging makatao ang pamamalakad. Isang hapon, magkasama naglalakad si Mang Rodel at Empoy. Salamat po, kung hindi dahil sa inyo. Ngumiti si Mang Rodel. Hindi mo kailangan maging bata para matuto. Hindi mo kailangan maging malakas para maging tama. Tumingin siya sa planta. At hindi mo kailangan maging sikat para maging mahalaga. Dahil doon, wala nang nasabi si Empoy, kundi napangiti na lamang kay Mang Rodel. At sa wakas, 300 engineer ang sumuko. Pero isang matandang pilay ang hindi nila inaasahan na makakagawa ng sirang makina. Dahil minsan, ang tinatawag mong basic lang ay bunga ng karanasang binuo ng buong buhay. Hindi nila alam na si Mang Rodel pala ang isa sa gumawa ng makinang iyon. Kaya naman labis-labis ang kanilang gulat nang maayos niya ito. Ang kwentong ito ay paalala na hindi nasusukat ng talino, galing at talaga ng isang tao sa itsura, edad o posisyon niya sa buhay. 300 engineer, may titulo, may pangalan at may karanasan ang sumuko sa isang problemang inakala nilang imposible. Ngunit isang matandang gusgusin, pilay at minamaliit ng lahat ang siyang nakakita ng solusyon. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na kaalaman ay hindi palaging maingay. Minsan, tahimik lang ito. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang karanasan na hinubog ng panahon ay may lalim na hindi basta-basta mapapalitan ng bagong teknolohiya o mataas na titulo. Hindi lahat ng mahalaga ay nasa papel. May mga aral na natutunan lang sa aktwal na buhay at pagkakamali. Isa rin itong babala laban sa pagmamataas at panghuhusga. Dahil sa pride at pagtingin sa panlabas na anyo, muntik nang tuluyang bumagsak ang kumpanya. Kung mas maaga lamang silang natutong makinig, sana hindi lumaki ang problema. Sa buhay, maraming pagkakataong nawawala dahil minamaliit natin ang maling tao. Pinapakita rin ng kwento ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba ng isang leader. Nang tanggapin ni Elmer na hindi niya alam ang lahat at handa siyang makinig, doon nagsimula ang tunay na solusyon. Ang isang mahusay na pinuno ay hindi yung laging tama, kundi yung marunong tumanggap ng aral, kahit kanino pa ito manggaling. Sa uli, pinapaalala ng kwento na ang bawat tao ay may silbiya talaga. Maaaring wala ka pa sa mataas na posisyon ngayon, maaaring hindi ka pinapansin, o maaaring minamaliit ka ng iba. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala ka ng kakayahang magbago ng sitwasyon. Dahil minsan, ang taong inakala ng lahat na walang alam, siya pala ang may hawak ng solusyon. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.